5 seconds remaining. Reserve time. Radiant team ban. Dire team ban. Radiant team ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Oh. Dire team pick. Radiant team pick. Bounty Hunter. Radiant team pick. Dire team pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Dire team ban. Radiant team ban. Dire team ban. Okay, so this is now game number 3 of this Best of 5 series. Arcanis, they are now on the rope. Raging Weeplay, they are up 2-0. And they are just 1 game away of eliminating Arcanis dito sa Class S Division ng Mineski Pro Gaming League. And the Pride of Cebu, kailangan nilang gumawa ng something significant in order for them to stay alive dito sa ating series. Well, Arcanis, they are now on the Dire side, and their first 2 pick will be an Earthshaker and Bat Rider. Raging Weeplay now opting for a Bounty Hunter as their first pick, followed by a Clockwork. So, napakataas ng ganking and killing potential dito ng Raging Weeplay. And across Bounty Hunter and Clockwork, that is massive information gathering going in favor of Team Weeplay, since Bounty and the
Bounty Hunter, yung Windwalk niya, he can easily spot out yung mga nahihiwalay na hero sa side ng Arcanis. And with the Clockwork Rocket Flare flying across the map, that is massive vision going in favor of Raging Weplay. And that might be the play, or that might be the playstyle na gagawin lang dito ng Raging Weplay dito. Try to pick Arcanis one by one, avoid those clouded team fights since they are now facing an Earthshaker and an upgraded Bat Rider. Raging Weplay going in for a Rubik as their third pick. Current banned heroes for this game is Queen of Pain, Bloodseeker, Lina, Clinks, Tuskar, Gyro, Windrunner, and Phantom Lancer. At again, this is Kuya D of Mineski TV, ang Kuya Duno nyo. Yo, what's up? At may tagal-tagal na rin tayong hindi nakakapag-cast, kaya tanggal kalawang gaming muna tayo dito mga kaibigan. And again, binabati ko lahat ng nanonood sa kanilang mga bahay-bahay. At syempre, lahat ng nanonood sa mga computer, sa mga iba't ibang cyber cafe nationwide. Arcanis going for a Lina Inverse, a Crystal Maiden as their third pick for this game. So, tingnan natin kung paano magka-counteract ang Weplay dito. Seconds remaining. May 5 seconds remaining. ano magiging fourth pick dito for Raging Weplay sa pagkakataon na to? Silipin muna natin ang mga gagawin nila. Well, Weplay, mid lane nila dito, wala pa. So, may Clockwork offlane sila. Malamang Bounty Hunter roaming. Rubik yung isa nilang support. Tamang chillax lang sila dito. So, taking yung time lang dito mga tropa mo. Juggernaut. Dire team pick. Juggernaut para sa fourth pick dito ng Raging Weplay. Yan ang kanilang magiging carry hero at pinapasalamatan ko nga pala ang Shakies na order namin kaya medyo natahimik kami at tumagal kami ng konti. Pagpasensya nyo na. Arcanis going in for a fourth pick pack dito, so we are now down to the last pick and last ban dito for both team dito sa game number 3 natin. Again, this is game number 3. Raging Weplay, they are up 2-0 dito sa best of 5 series natin and they need one more win to eliminate itong mga tropa pips natin from Cebu. Last ban ng Raging Weplay is the anti-mage. Magnus naman ang ban dito ng Arcanis Gaming. Arcanis Mingay. Seconds remaining. Kalbs, tingnan mo to. Reserve time. Okay mga kaibigan, and I am back. Magnus ang last ban ulit dito for Team Arcanis. At tignan natin kung ano yung magiging mid lane dito ng Raging Weplay. And so far, the debut of Raging Weplay in the Classes Division of Mineski Pro Gaming League is awesome. Dahil 2-0 na nga nila yung Arcanis. And lahat ng laban dito pala sa Classes Division natin. Uy! Arcanis going for the last resort. Desperate times calls for desperate measure. Prince now up on a Meepo Reno, Master Reno. Pero may Clockwork, pre. Isa sa mga pinakamagandang pang-disrupt ng Meepo progression, si Clockwork.
Alam mo pare, meron ako napanood na video, yung LoL player na babae. Naglaro siya ng Mipo sa Dota 2. Umiyak eh. Alam mo yung Calb? Umiyak. Umiyak siya. Akala niya parehas lang. Naiyak siya eh. Tinatroll pa siya ng mga tao sa chat. Ayaw na daw niya maglaro ng Dota 2. Madali lang daw yun. Para lang daw si Timo, si Mipo. Naku po! Diyan ka nagkakamali, sister. Isumpa mo na ang Dota 2. Para lang daw Timo, si Mipo. Sabagay, magkatunog, tapos magkamuka. Ayun ang nangyari. Pinabati ko nga pala si Eric Eheres ito mga kaibigan. Ayun na naman, nag-crash na naman ng Dota 2. So, i-restart ko lang ulit ang aking Dota 2. Dota 2.ph Dota 2. Bakit? Tingin ko sa ano ito eh. Sa PC. Sa PC ng Mineski. Hindi pa tapos. Just kidding. Grabe ang gaganda ng mga... Alam nyo kasi, may mic ba ako? Alam nyo kasi mga kaibigan, yung mga PC namin dito sa office. Ano yan eh. May mga... Ano kami dito. Mga pangalan yung mga PC namin. Si Gundam, dati, yun yung ginagamit namin pangkas. Ay, hindi pala. Ito pala si Gundam pala. Si Baby Boy Swag yung ano namin. Isa naming PC. Tapos pag mabagal na yung PC, nade-demote na siya, nagiging si Galvatron na siya. Kasi sobrang bagal niya na. Galvatron. Tandaan niyo yung mga pangalan ng mga PC namin na... Ano yung mga pangalan ng mga laptop? Yung laptop na mabagal, si Shay. Bakit Shay? Ano eh, nakalimutan yun na yung laging sinasabi kay Shay. Yun. Alam yan. Si mga old man, yung mga pinakalumang PC namin, si old man. Yan. Mga pangalan ng mga PC namin. Chill lang kayo. At ito nga, back to the ball game mga guys and girls. This is now the game number 3 again. At this is Fly Solo playing the Bounty Hunter. Templar Assassin being played by Arnel Tabios, Rubik kay Quinto, and he will be... Hindi, paano matatrap yung Batrider? Clockwork for Secret, at etong si DRW Torres on the Juggernaut. Ito naman, Earthshaker ni Heinrich. Good clean fun on the puck. Mipo being played by Prince Batrider on Nay Sydney, and it is Batozai playing the Crystal Maiden. At ito, lurking lang ang sinapchap niya. Orb of Venom ka boy. At this is a bounty food mga kaibigan. Bounty food. Beautiful. At ito, nakakita na naman siya. Perwisyo ka boy. Perwisyo ka boy. O sige, chap-chapan sila mga kaibigan. O susubukan lang trapin. Tignan natin kung matatrap nila. Pero hindi mo ako makikita. Malajansi na to. You can't see me. Yeah boy. Tapatan dito, Batrider up against the dual lane of Rubik and Juggernaut. Ibig sabihin, hindi naman ganun kahirap yung magiging laning niya dahil dalawa lang yan. Usually, need 3 to shut down. Uy, nagkakita na naman sila rito. Huli ka balbuon. Saan ka pupunta? At ito, Firefly. Sinachap-chap pero mabilis ang Batrider since naka-boots na siya rito at makakapanalasa siya ng apoy-apoy. Mipo, however, makaka-farm din siya dito. He is with a Crystal Maiden and Earthshaker na roaming na rin dito ngayon. So, tama lang yan. Clockwork, tama, chill. Makaka-farm din. He is now sitting at level 2. Batrider is level 2 as well. So, tamang habulan lang. At pamimerwisyo ginagawa. So, okay laning phase for both teams. Tingin ko rito magkakatalo pag nagkaroon na naman ng mga engagement dito magkabilang team. And Bounty Hunter will be a very big factor dito sa side ng WePlay since isa akong Bounty Hunter user. Alam ko na kahit ma-delay ako ng level, kaya kong bumawi dyan. Simpleng leech lang ang experience ang gagawin yan. And once the track of kill coming off dito sa laban natin na to, Bounty Hunter will be able to give WePlay significant amount of gold pag nagkaroon ng mga engagement, lalong-lalo na kung mga even engagement yan. Much more kung mga engagement na silang nanalo and dish out 3 or 4 bounty kill, tapos talaga ang Dota dito. At ito, they are trying to go for Lanaya.
now in danger being chased down by 3 hero. Tignan natin kung lalaban siya rito. Oh no, and that will be the first blood going in favor of Team Arcanis. And Arcanis, they are the one to strike first dito sa laban natin na to. And they might get also a kill on the top lane, but Clockwork will pop the cogs and he will be able to escape yung attempt na yun. Pero CM, alam nilang walang cogs dito, so ito yung harassment na manggagaling. Clockwork is now level 4, level 1 rocket flare, 2 point on that battery assault and power cogs. They are now trying to chase, pero etong walapit dyan. Bounce baby, bounce ka muna dyan, Jer. At ang Batrider heading towards the base. So Juggernaut will farm really dito sa bottom lane para naman dito sa WePlay. At yan ang maganda dyan. Pero in terms of last hit and denies, lamang ang TA and Juggernaut dito sa laban natin na Mipo is 16-3. Pero yung tatlong core dun sa 3 out of 4 dun sa top 4 when it comes to CS on the side of WePlay dito. So at least they're being able to get yung experience and gold na kailangan nila in order to survive the early laning phase of this game number 3. Earthshaker, may boot siya rito, pwede nilang trapin ng Rubik, nagkakapanggapan. Oops, invisibility rune. Rubik ang makukuha niyan at makakatsupoy pa siya rito. Pero naghahabol sila rito, naghahanap sila ng mabibiktima. Firefly will be pop dito ng Batrider, pero wala siyang makukuha value point dun sa Firefly na yun dahil pagdating niya sa lane patapos na yung duration niyan. Samantala Lanaya 12 and 2 ang pack dito against a 25-7 Lanaya, and this Lanaya, even though kinonsid niya ang first blood dun sa mid lane earlier, delikado dito. Tingnan natin kung inahabol nila dito. There's the Fisher stopping the Juggernaut and Rubik on their track. At ito Bounty Hunter now at level 2. Clockwork is now at level 5, nearing level 6, and this will be very good for Team WePlay since Clockwork will be their main initiator throughout the game, since siya lang naman yung may gap closing skill, which is yung kanyang hook shot. Pero ito, they find the Crystal Maiden. Tignan natin, there's the cog. Uy, but Mipo being able to stop them, and here comes the Fisher. Nandito sila, Bounty Hunter, dumidiskarte. Delikado dito si Clockwork, and Clockwork nagja-jogging siya. Meron siyang 8 charges ng Magic Stick, and he will be able to survive yung gank attempt na yun despite having the Earthshaker there. At chill lang siya rito since meron siyang, oh nose, nagblink ang aking monitor, since meron siyang Tranquil Boots, hindi niya problema ang health regen niya rito. At meron siyang 8 charges ng Magic Stick, so discarding Marina siya dito. Again, Crystal Maiden needs to be careful dahil once na mahuli siya ng Kog na yan, magiging iba yung kwento ng laban natin na to. So top lane matchup, I think it's even lang. Bottom lane, lumalamang dito talaga etong team ng WePlay. Mid lane matchup natin, Arcanis, Templar Assassin, despite going down one time dito sa laro natin, 41-8 in terms of CS dito. And here comes a Smoke of Deceit. May on top of a haste rune para dito sa pack. Delikado ang Juggernaut dito mga kaibigan. Delikado ang Jugger. Delikado din ang Rubik dito. At eto na mga kaibigan, naghahabulan na. There is the Fisher. There's the Juggernaut. Spin, cycle. Yappy. And mamamatay ang Rubik dito. Juggernaut, tignan natin kung makakataka siya. Susubukan siyang habulin dito. Magic Stick has been popped. Here comes Pac. Tignan natin, nakakabakbakan. Oh, delikado. Mayday. Tignan natin kung may TP. Oop. Late reaction star. Okay. Buhay ang Juggernaut. And Juggernaut surviving that 4-man rotation coming in from the side of Arcanis. Pero nagtatago siya sa puno dito. And delikado siya rito mga Jer. At Jera, susubukan niyang tumakas dito. Oh no, inaabol pa rin siya ng 4. Frostbite. Blade Fury. I'm still alive but I will go down. At surprisingly, walang TP reaction mga kaibigan on the side of WePlay. Ano ba yun mga be? Nagkakabakbakan dito mga pare ko eh. Teka lang, namamatay yung PC ko. Hindi ko alam kung bakit. Calbs, kunin mo yung mga ano nila kung kulang sa atin.
At ito, 3-0 ang lamang ng Arcanis dito mga kaibigan. Bounty Hunter level 3, hindi pa rin siya nakakapagpa-level 6 dito. Hindi pa rin sila nakaka-roam ng Clockwork dito. Surprisingly, Clockwork hindi siya nag-rotate towards the bottom lane. That could have been a 2 or 3 kills going in on the side of WePlay kung sakaling pumasok yung Clockwork na yun. Kasi nga, nag-overextend din kalaban eh. Hindi ko alam kung bakit eh. Pero ito. Coil. Coil has been popped. Ikot-ikot Chibibo mode. Fissure, Silence, and the Bounty Hunter surviving all of that blind skill attempt ng Arcanis. At nakita ka sa spike up ni Tulpo. Buti na lang lumabas siya ron. Dust has been popped. Tingnan natin. Papakamatay siya sa mga Dragonica. Silence ka boy. Masyado ka namamasyal. Jogging ka muna. NTA is now... Silipin natin ang leading heroes natin in terms of network. Templar Assassin still leading the game. Meepo, alam naman natin, mabilis mag-farm yan. Travels up on your Meepo. At this point, Arcanis, they are looking scary given the fact na they are up 4-0 without having to use yung Meepo nila dito dun sa mga kills na yun. So, kailangan dumiskarte rito ng... oh no, ito na mga kaibigan. Juggernaut, meron siyang ultimate dito. Pwede niyang habulin mga kaibigan. Tingnan natin kung ano nangyayari. Nagkakamicrohan lang. Nagkakamicrohan. Susubukan tumakbo. Hindi aabutan ng Juggernaut dito. And Juggernaut going for a perseverance build. Crystal Maiden with the smoke. Trying towards up dito. Towards the mid lane. At delikado ang raging WePlay dito mga kaibigan. Samantala, Crystal Maiden. Nagtatago siya rito. Bounty Hunter, susubukan siyang abulin. Templar Assassin, nandito rin. Sakit. Clockwork, mukhang Blade Mail yung magiging item choice niya rito. For me, Clockwork ang magiging susi ng tagumpay nila rito. Kung, eto na, Cogs, Battery Assault. Crystal Maiden, naiipit, nauubos ang mana, and he will be able, no, he will not be able to TP out, and he will drop low, mga kaibigan, and Clockwork getting the kill, but he will be also taken down by the Meepo. At dito, binuhat, kinulong mga kaibigan, kinulong mga Jer, kinulong dito, susubukan mag-TP, nag-TP nga, nakapag-TP nga, ang Earthshaker dito, and Arcanis, nakakakuha sila ng mga lucky break dito sa laban natin na to. Now, Meepo, pwede na siyang mag-switch out dyan. He is now up to level 9. At malapit na siyang maging 3. Sentry wards para dito sa stock ng WePlay. So 2-6 is the score. Batrider going down sa kamay, pero Bounty Hunter going down as well sa kamay ng Crystal Maiden dito. Meepo, Travelicious, and Ogre Casual Club para sa kanya, at mukhang papalapit siya sa Aghanim Scepter niya rito. And eto na, binunot na talaga ng Arcanis ang kanilang huling alas dito sa laban natin na to, which is ang Meepo, dahil hindi nila alam kung paano nagka-counterin yung aggression kanina na pinapakita ng WePlay dun sa previous 2 games natin. At ito ngayon, Lanaya is now up with a Yasha, and he is just 700 gold short of the dagger. Tignan natin kung magiging that big of an impact yung dagger pickup ng Lanaya mamaya. Will kaya niya bang i-burst down yung one of the Meepo clone, mga ganun katanungan. So of course, kaya nilang mag-take down dito. They have Clockwork, which can initiate. But the problem is, Bounty Hunter is very under-level dito sa laro natin. They are not being able to find those bounty kill na makakatulong sa item progression nila dito. Pero, as you can see on the net graph naman natin, the top 2 heroes in terms of net worth for this game, they belong on the side of WePlay despite being down 3 kills on this game. Clockwork again with another initiation. Ito na naman, hinila na naman yung mga kaibigan, and ihinain kay Meepo, and that Meepo getting at that is Puck getting a kill on that Clockwork. But habang nangyayari yun, pinitas na naman na parang may pinitas na yata sila na parang prutas kanina. Ay hindi, yung Maiden pala yung pinitas ng
ng Clockwork. So 3-7 is the score. Ito paano? Pero ito na, a push coming in from the top lane para dito sa Arcanis. Tignan natin kung mapipigilan. Here is an observer ward and they will spot Rubik, mga kaibigan. There's ATP coming in. There's the fortification glyph being forced out. Ito, Bounty Hunter and Rubik across these two here. Wala naman silang ganong kataas na killing potential, but with Lanaya now completing a dagger, they might catch Arcanis napping dito sa pagkakataon na to. Tignan natin, there's ATP coming in. Here comes the Puck. He is now up with the dagger as well. Here comes the dagger silence. Tignan natin, here comes the telekinesis. Binuhat, 3-man coil, 2-man coil. Ito, nagkakabakbakan dito ngayon, mga kaibigan. Meepo is here. There's the illusory orb, nagkakahabulan. Oh no, Earthshaker. Oh, hindi na ba Clockwork, Echo Slam. Ang ganda naman nun, and they are controlling the TA very well dito. Pero there's this Clockwork. Hindi siya makakatakas sa harap. Freezing field count. Freezing build pa more. Freezing build pa more. Sabog ang pechay, mga kaibigan. At sa baba, ang taong walang katulad. Walang kaibigan, walang kamag-anak. Juggernaut. Radiant's top tower is under attack. That is multiple kills going in favor of Arcanis dito, mga kaibigan. And this Meepo now inching more closer to that Aghanim's scepter na kailangan niya. And Puck is now unstoppable, taking down Rubik dun sa pagkakataon na yun. At anak ng Diyos, mga kaibigan, makakakuha pa siya ng regeneration rune. And the Bounty Hunter in the mid lane, nagdedelikado. Here comes the Fisher, here comes the Silas, and there's the quick burst of damage. Lanaya delikado rito, pero Lanaya being able to take down the Batrider. At ito na pagbaho ng api. Kami naman, Jer! Uy, tinigil nila rito. Juggernaut, gamit ang kanyang espada, ang kanyang espadang Malatucci. Uy, hookshot, hindi tumama. Rocket flare sa mukha. Boy pa. Lanaya will be able to get a double kill. Clockwork with a blade mail. Nagkakahabulan dito, mga sir. And that is a very good win, actually going in favor of Team WePlay, managing to take down 2. Pero again, Bounty Hunter is a lost cause. But dito na, mga kaibigan, eto na ang level 6 ng Bounty Hunter. Tignan natin kung paano nila gagamitin ang Bounty Hunter nila rito. At alam naman natin may track gold sila rito. Juggernaut inching closer. Here comes the silence. The track, however. Here comes the battery assault. Omni Slash being able to take down the Batrider on top of a track kill. Lanaya chasing. Oh, but there's a tactical post. Clockwork with the post, mga kaibigan. And they are planning. Why? Ars Critic. Lug. G. Okay na, magplano na. Isang tactical timeout lang. Tactical timeout. Ay, nako! Nakapagsayawan ka, pero ito na. Oh! Yaman ni Popcorn, and that is a 2-4-2 trade, mga kaibigan. Tignan natin, nakakahabalan dito. Oh my god, nakatrack pa rin si ano rito. Oh, tignan natin. Nako! Pinaglaban mo! Anong pinaglaban natin dito? Nako po! One more hit! He will die! And this Lanaya! Ay! Ang katiba dun, pe! Habulin kita! Saan ka pupunta? Tabang basura! Nakatrack ka! Huwag ka magtago sa puno! Nakatrack ka! Ba't ka nagtatago sa puno? And triple kill on top of track. That is maraming gold. And just like that, ang dami nun, Jer. Patay ang Meepo, patay ang CM. Nakatrack yung mga yun. At tignan natin, ha. Tignan mo ang nangyari dun. Sa fight recap na yun, sang katutak na ginto going in favor. That is a 1,000 or almost 2,000 gold swing in favor. Eto pa! Gumugusto. Oh! Oh, yung ganda naman nun! Naku po, natulak pa. Animation stopping. Nabubuhat ba? Ang ganda ng counter go. Nagkakabakbakan na rito. The Fisher, nahuli na naman si Bounty Hunter. Si Bounty Licious Hunter, mga kaibigan. Ang Bounty Fresh Meat Heist. Paka-action. Kanina medyo passive. Pero si Juggernaut, sitting pretty lang. Chill lang tayo dyan, Kuya D. Ang bahala mamaya. Hahatiin ko sa 7. Itutupi ko sa 6 yung mga kalabang ko. Bigyan mo lang ako ng Bigyan mo lang ako ng time. Uy, double damage rune on by your Templar Assassin, and this is looking pretty good for WePlay despite playing from behind the mga kuya mo rito. Pero here comes the smoke of deceit, mga kaibigan, and he will be able to blink out on the nick of time. But the Juggernaut, nandito siya, mga kaibigan. Susubukan siya nga bully ng 5. Oh my god, there's a Fisher. Oy, Fisher lang. Oh, sige. Oh, boy ako, ha. Okay, Blade Fury. Ito na pagbangon ng api. Hakatiin kita sa 7. Hindi nakati sa 7. Oh my god. Clockwork, butik nang mahati sa 7 dapat nun. Kung
Pwede ba yung nag-TP? Pero Lanaya with the double damage rune. Ubusan ng lahi ito mga kaibigan. Ito na. Abangan natin ang Clockwork Hookshot. Clockwork Hookshot ang kailangan dito mga kaibigan. Clockwork Hookshot. Pumasok na. Ito na yung Clockwork Hookshot. The double damage. Pak! Freezing field. Boom! Napunit ang brief mga kaibigan. County Elder. Track gold. Track gold power. Ito tayo. Hahabol tayo dyan. Naku po! Naku po! Hinatid. Tinupi sa 6. Tinupi sa 6 mga kaibigan. Patay. Nagkakabounty na. Bounty na kayo. Oy, kota na kayo sa akin. Sabi niya, hindi ka makaka-blink out. Kota ka na. Kota ka na. Akin ang mukha mo. Tinupi sa 7 mga kaibigan. Bakit ganon? Napakasik naman noon. Tinupi sa 7 at bigla na lang nagka-desolator na galing sa langit. Hinulog ng mga bathala ng Dota. Hindi ko alam kung ano nangyari. Pero tinupi sa 7 yung Mipo mga kaibigan. At si Bounty Hunter with those track kill. Yan ang sabi ko sa iyo. The track gold coming in for the Bounty Hunter. Kakaiba talaga, kakaibabe. At paano mo pipigilan ang galit na sila Naya ngayon? May deso na siya. Grabe na to. Kita mo yun? Dahil sa track gold lang yan mga kaibigan. And look at the gold swing na nakikita natin dito mga kaibigan. In terms of experience, lamang na ang WePlay by 4,000. In terms of gold, they are now up by 3,000 again despite being down 2 kills dito sa laban natin na to. And this Lanaya Heist is wreaking havoc behind enemy lines. BKB will be the perfect next item for Lanaya. He will be very unstoppable at that point. Juggernaut, again, non-factor siya dun sa mga pangyayari na yun dahil siya yung catalyst, siya yung inalay na tupa. Ibig sabihin, doon sa pangyayari na yun, nagkagulo nung nagkapeste-peste na yung Arcanis, walang napakinabanga. Ay! May nakita siyang girl! Oh my God! Pag nakakita ka ng girl sa gubatan, alam mo nang gagawin mo. Gahasa ka, be! Gahasa! Ay! Ang galing! Nagtago sa puno ng trulalo! Naamoy kita! Gagasa! Oh! Dami mo! Oh my God! Bakit ka nagpakita? Tinupi sa 7! Pumiprising field pa! Oh! Nakawala ka na nga! Eto ka ngayon! Patay ka kay Ogreman! Nakakuha siya ng ano. Pak! Okay. Ito na. Clockwork Hook. Hindi ka makakapag-ano dyan. Naku po siya. Ayan po. Hindi ka makaka-blink out. Alam ng lahat yan. Patay na. 3 patay mga kaibigan. 2 sugatan. Nagsusumiksik mga kaibigan. Ito na si Juggernaut. Habulin kita kahit sa kang lupalop ka pumunta. Clockwork. Mayday. Wala pa nga yung TA namatay. Namatay yung TA dito. Okay. Good job. Pero again, double trouble technique on the side of WePlay. You kill the TA, Juggernaut is the boy. You kill Juggernaut, TA is the girl. Alam niya yan. Boy and girl. At si Crystal Maiden ang nagsimula ng gera sa gubatan ng Tralala mga kaibigan. Ang galing niya, nakapagtago siya sa iskinitang to mga kaibigan. Kaso nahuli pa rin siya. Samantala si Juggernaut may Battle Fury na rito. Gondar, pinagpaplanuhan ng masama. 20-second cooldown on that flaming lasso. Will there be a TP coming in on the side of Arcanis? They pop the fortification pero no TP pa rin dito. Naku, double TP, double trouble. Blade Fury! Oh no! Wala sa TP! Why are you doing, my friend? Bakit hindi ka nag-TP? Nakapag-Blade Fury na siya, hindi niya pa nag-TP. At eto, pinatay siya ng 3 pero okay lang. At si Crystal Maiden mga kaibigan, ang hilig niya magtago sa mga puno-puno. Grabe. Lanaya with the Deso, now inching closer to that BKB. How to stop this Templar Assassin, kuya, kung sino mang kuya ka, na tinuturon ko. Eto, nag-aabang siya ngayon mga kaibigan. Tingnan natin magdi-reward siya rito. Wala siyang, may sentry wards ba siya? May sentry wards ko. Ba't di kita maklik? Yun, meron siyang sentry wards. So, magdi-reward sila. Tingnan natin. TA, mid lane, pinagpaplanuhan na naman na masama. Blinking out, just in time. Dire's middle tower is under attack. Teka lang, marinig yan. Tingnan natin dito. Balik tayo sa gera natin mga kaibigan. Alam nila na nandito si Templar Assassin dahil sa mga aggressive wards. At pero alam mo si TA, mahirapan silang patayin dito. Pag nagkamali sila at na-counter sila rito, tapos sila rito, pero TA, delikado ka dyan, be. Bakit ka nandyan? Why are you so serious, TA? Oh no! Patay. Wasak ang edge sa mga kaibigan. Masyadong maasim ang Templar Assassin. Si Gondar namamasyal. Naghahanap ng mabibiktima kaso, ayun. At dagger na si Miporino
Dagger Aghanim's na mga kaibigan. At pwede na sila mag-Roshan since alam nilang wala na si Templar Assassin dito. Ewan ko sa mga support dito ng WePlay kung bakit nagagala-gala sila sa mga lugar na hindi naman nila dapat pinupokus na nila na tulungan sila Naya eh. Aero Clockwork and Lanaya. Juggernaut with a Yasha. And this might be an Aegis going in favor of pero hindi. Lalaban to. May hookshot sila rito. May hookshot sila rito mga kaibigan. Panlaban to. Tignan natin. Fissure Block. Rocket. Oy, pwede pa rin. Pasok na habang may oras. Hinaharangan. Ang ganda ng screen move. Dito. Blade Mail sa mukha. Tignan natin. Eto na si Juggernaut. Naku po, hookshot ka boy. Juggernaut. Omni Slasha. The Aegis has been stolen. They've managed to take down 3. What a player. What a play. Lanaya is sleeping. My God. That patience from the Clockwork. Bounty Hunter with the track. Aegis still for the Clockwork. Omni Slash for the Juggernaut. Managing to take down 3 and stealing the Aegis and Arcanis. Lahat ng kamalasan tumama na sa kanila rito mga kaibigan. Hindi may paliwanag ng siyensya. That might be the top 1 play for this week mga kaibigan. The Aegis grab, the Omni Slash, killing 3 up against all odds. Batrider, wala na siya magawa. Nagpabebe na siya rito mga kaibigan. Pabebe boy na siya. At umabante na rito kalaban. Umabante na, may Aegis pa. Nasa na si Templar Assassin. Wala si Mipo. Ang lungkot na buhay. Walang dagger ang Earthshaker dito. Hindi siya pwede mambigla. Hindi siya pwede manggulat. Pero pwede siyang i-hookshot dito. Tignan natin. Hookshot. Op. Humarap. Chill. Pero naspatan pa rin dito ha. Hindi po. Surprisingly, hindi pinupwersa ng issue dito mga kaibigan. Grabe yung mga pangyayari na yun. Angat kung angat. Uy, naririnig natin. Pahinaan nung Kita mo, naririnig ko yung sarili kong magcast. Ganun ako kalupit mga guys. Mga guys and girls. $350 lang ako. Sobra na yun. Okay, balik tayo sa ball game mga kaibigan. Dumating na kasi yung pizza ni Kuya D. Pero ito na si Lanaya. Pumasok na mga kaibigan. Oh no! Pero grabe na may pasukan niya dito. Wala. Alam mo yung pasok ng Lanaya? Yung pasok niya parang nandun yung backup niya. Parang 6 pa yung backup niya sa likod. Kaya napatakbo niya yung 3. Ganun na sila katakot. Sa Templar Assassin na naka-double damage dito. Samantala makikita nila yung Miporino. Dumidepensa ang halimaw dito mga kaibigan. Juggernaut on the top lane. And just like that, etong WePlay changing the complexion of this game. They are down and just when we thought that Arcanis is striking back na rito mga kaibigan, mukhang napalduhan pa sila rito. At eto, they are now forced to defend. Etong top lane, Pac going in. Pwede siya mahuli ron. Medyo maasim ang galawan na yun ng Pac. And Lanaya and the Juggernaut with the healing ward backing them up. They are pushing quite fast dito. Dagger on your Earthshaker. This might be the opportunity na kailangan nila to strike. Pero Lanaya with the refraction covered mga kaibigan. Hindi nila magawa. And slowly chipping down the health of the range rocks. And op. Pwede Echo Slam. They whip the Echo. They watch me whip. They watch me nay. And Juggernaut. Omni Slasha. Taking down 2. Forcing up the buyback. And let it go. Let it go your pace. Ito sa'yo. Kakalbuhin kita, Elsa. Akin ang buhay mo, Elsa. Hinatay si Elsa mga kaibigan. At ito, wala siyang kakampi, wala siyang katulong. Naku po, dahil paglaban sa 4. Medyo bad boy. Pero papalag naman, may Aegis. Ito si Lanaya, susundutin niya. Oy, sinundot. And that is a dieback, a total team wipe. And that might be the game. Grabe ang WePlay dito mga kaibigan. Taking down 5 in your face. Playa. In your face. And they will take the set of racks in the top lane. WePlay playing this series perfectly and they are about to sweep etong Arcanis dito sa Class S Division. And what a debut. Here comes the hookshot again on the Earthshaker. There's another track. There's the
Lanaya blinking in kaboy. Blinking kaboy. Eto, hinati na. Ginawang Tonkatsu. Tinupi sa pito. And GG, well played. Being called by Arcanis. And we play successfully sweeping Arcanis. And that is it. Pansit. That will be. What a play. Coming in from the Templar Assassin. At ganun na lang. Lamang na lamang ang Arcanis. Tinupi sa pito. Huli. Ubos pati pantubos. And heist. I think ang next cast natin